maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras, alas 6:02. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Umaga ng Biyernes, 7 sa buwan ng Agosto 2026. Kumusta po kayo? Maasa mo kami sana'y nasa buti kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Welcome sa ating programa. Straight to the point. Straight to the point. Hanggang alas 7 ng morning, magkakarinigan ho tayo. Tulad doon ng dati siyempre. Pag-uusapan natin mga napapanahong usapin, balita, mga kagirapan dapat nyo malaman. Straight. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Kahit umaasaw kami sa nahin nasa mabuti kay kalagayan, nasa maayos na pangangatuan, ano man po yung ginagawa, ano po yung pinagkakabalhan. Welcome, samahan po ninyo kami. Straight to the point. Ating programa mga kasama, live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Sa Facebook naman, live po tayo sa FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Pakilike at pakishare para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Ating text line mga kasama, 0950-032-7332, 0950-032-7332 mga kasama. Sa kalagay ng ating panahon mga kasama, ang bahaging ito atin po sa inyo ni Atty. Lanang Ali Jr., UBJP candidate number 19 sa nominee number 19, number 3 naman sa balota. Sa kalagay ng panahon, yung pong bagyong si Maymay ay low pressure na lamang ngayon, pero nakakapagdulot pa rin po mga kasama, nakakapagto pa rin sa bahagi po ng East Itchafi, Isabela. Siya po ay namataan 665 km east ng nasabing lugar. Straight. Samantalang yung tropical cyclone nasa labas pa rin po ng Pilipinas as of 3 a.m. Itong si Typhoon Dolphin, ang lokasyon po 1,095 kilometer northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ho nito yung maximum sustained wind na 140 km per hour, malapit ito sa gitna, pagbugsong abot to ng 170 km per hour mga kasama. Apektado po mga kasama ang mga lugar pa rin sa bahagi po ng Luzon. Samantalang sa Mindanao ngayong araw,
Kami lang po tayo dito po sa Bangsamoro Region, bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap. Ang papawirin na meron hong isolated rain showers at thunderstorm. Duluto naman ito ng umiiral na localized thunderstorm. Posible po yung flash flood o landslide sa mga panahong makakaranasan ng malakas na buhos ng mga pag-ulan. Samantala mga kasama, sa temperatura naman ngayong araw po naglalaro sa pagitan ng 33 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius. Sa Cotabato mga kasama, aabot naman sa 33 degrees Celsius. Sumikat naman ang araw kanina 5:37 at lulubog mamaya 6:01 ng gabi. Ang ulat pa rin mga kasama atin po sa atin ni Atty. Lenang Ali Jr., candidate nominee namin number 19 ng UBJP, number 3 naman sa balota. Straight to the point. Straight. Mga kasama sa muli, good morning. Kumusta? Kumusta po inyong morning? Kumusta po inyong umaga mga kasama? Straight. Umasa kami sana okay pa kayo sa all right. Straight to the point. Straight. Umasa kami sana po ay nasa mabuting kalagayan sa mga sandaling ito. Magandang morning, Radyo Manabs. Magandang morning Sir Win Mapia Mapita mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks God. Giamat Saguna. Yamat sa guna. Friday ngayon mga kasama, kaya't ito yung sinasabing hudyat naman para sa ating weekend. And siyempre, Point. pasalamat tayo dahil sa hindi naman din naranasan ng pag-ulan kahapon. Correct. Straight to the point. Happy birthday mo na, bago natin makalimutan. Baka sa kasasagan mo yan, mawala sa ating focus Radyo Manabs. Happy birthday mo na! To the point. Kay Ma'am Lea Joy Tabora Rio Di Dios, dyan sa CRMC. Magandang morning. Happy birthday po sa inyo, Ma'am. Pagbati galing po sa inyong pinakamamahal na father, si Engineer Kuya Rick Tabora. Magandang morning din po, Kuya Rick. Straight to the point. Tuloy tayo, Radyo Manabs. Hindi tayo paligoy-ligoy pa. Baka kapusin tayo ng oras. Straight. Ang dami kasi mga nangyari, dami mga naging development for the past 24 hours mga kasama. Dito sa Cotabato, abot ng magkalino Radyo Manabs. 6.8 billion pesos na halaga ng iligal na droga. Straight. Yung nasabot ng PIDEA, kasama ho yung ilang mga parties po ito mga kasama sa matagumpay na bypass operation kahapon. Straight. Dito sa Cotabato, nagresulta nga sa pagkakareso sa tatlong mga individual. Dalawa babae. Dalawang babae, isang lalaki, mga kasama. At pagkakasama ditong nasabing drug, yung timbang niya base po sa PIDEA, aabot ng 1 kilo. Straight to the point. Saan kayo nang galing ito? Saan kayo ito dadalhin? Kung hindi ito nasabat, maraming buhay na naman yung mabibiktima. Maraming utak na naman yung masisira ho mga kasama. Straight. Abot tuloy sa 6 na milyong pisong halaga ng shabu yung nasabat mga kasama. At dito ho yan sa bahagi ng Dimasunod Avenue. Dimasunod Avenue ng barangayan. Rosales number 3 na ba yan? Sa Reds number 3. Oo. Di lang din kalayuan doon kasamang Sir Win sa kung saan ako in-offer ni Chip Alvin yung pagpaayos ng sasakyan. Okay. Straight to the Yung point. along kahabaan talaga. Anong highway talaga? Kahabaan talaga ng Dimasunod Avenue. Sabi ko parang ano lang parang naghintay lang ako dito. Na timing Straight to the point. At nagkahapon nga po mga kasama, nakaparim ni Radyo Manabs, yung Deputy Director? Deputy Regional Director Regional na Director? dati ring naging Regional Director Okay. sa PDFR. Straight. Sige, may kinalaman nun sa kanilang matagumpay na pagkakaresto nga sa tatlo at pagkakasabat sa nasa 6 na milyong pisong halaga ng droga mga kasama. Straight. Si Deputy Regional Director? Benjamin Resites III mga kasama. Straight to the point. Mga kasama, magkakapanim natin ang Assistant Regional Director ng PIDEA Farm, si Sir Benjamin Resites. Pag nandito sa matagumpay na operation. Sir, magandang araw po sa DXMI po, sir. Yes, magandang araw. Una-una, magandang araw sa mga tagapakinig. Yes, sir. Opo, pag-enlighten po kami dito sa matagumpay na operation. Ito ay joint operations ng headed by our
our PDEA Magnorte, and in collaboration with all other PDEA units at saka PNP units, dito yung Coast Guard natin, dito yung Maritime, lahat ng intelligence unit within the farm area, sir. At dahil doon sa pagtutulungan natin, matagumpay yung kinasa nating bypass operation. Opo, ilan po ba yung mga suspect na nasa kote ngayon, sir? Ngayon, meron tayong 3 suspect na dito sa custody natin. Opo. May mga, ano na ba, sir? Mga initial na ba ito sila mga identity? Sa ngayon, tinitingnan pa namin yung mga identity nila kasi ongoing pa yung pati yung ano natin inventory. Pero nakakuha tayo ng more or less siguro mga kulang-kulang 1 kilo ng bypass item natin. Opo. Nasa magkano naman po yan? Sa DDD value natin 6.8 million. Sir, paano po ito nag-materialize na kung saan 3, 2 babae dito, malaki yung kanilang ibinentang illegal na droga? Actually, nagsimula ito almost 3 weeks ago. Pinamanmanan natin yung galaw nila kasi mga newly identified. Hanggang sa nakapagpasya itong dalawang ito na makapag-transact sa pusher buyer natin dito sa Cotabato City. Actually, ang initial sabi nila is from Kabuntalan. Mother Kabuntalan sila. So, nag-transact lang sila dito at saka yung scope nila ng operation is aabot sila ng Northcote at saka dito sa farm area natin. Kaya na-identify sila ng mga new highly... Yes sir, pero ongoing yung backtracking natin kasi may hawak na kami kung saan galing tong saan galing tong item na to. Pero ongoing yung backtracking natin sir, sa investigation kung at totoo ba talaga yung pinagsasabi nila at totoo ba yung hawak naming intelligence report regarding sa 3 ito sir. Pero ang malino sa inyo dito sir, ang pagpapakilala nila, hindi sila taga Cotabato City o taga... Hindi sir, yun yung sabi nila. Okay. So dito sa 3 na ito sir, sino ba yung target sa kanila sir? Si Eki Bay, Bay? Oo. So babae? babae sir. So yung dalawa naman po sir, ano yung initial na ano nila dito? Initially, kasama sila doon sa transaction, so we will be filing appropriate case. I see. Ano naman po yung kaso sir? Most likely, Section 5 in relation to Section 26, pero iaayos pa natin yan sa investigation natin. Sir. Malaki yung na-recover sir na samsam na illegal na droga. Congratulations. Kung sakasakaling ito man ay hindi nakalusot, ano yung posibleng mangyayari sir? Kung nakalusot ito dito sa Cotabato City, ang hirap na nito habulin, sir. Biruin mo yan 1 kilo, titigin ng tag 1 gram, maliit na gramo, lalo na pag naitagtag na, yung sa term namin naitagtag, mahirapan ng intelligence community na maghanap dito, sir. Buti ito, both natin nakuha 1 kilo. So, this is another milestone sa laban natin kontra droga dito sa Cotabato City, sir. Sa publiko po, ano yung nais po ninyong iparating sir? Sa publiko, sir, nagpapabot kami ng unang-unang lubos na pagpasalamat kasi hindi ito mag-materialize kung wala yung info coming mismo sa public, sir. Bine-verify lang namin ito sa mga holdings din namin. And it turns out na ito yung nangyari. Nag-positive tayo, sir. Maraming salamat po sir. Sir, in behalf of also of our regional director, sir, Regional Director Edgar Jubay, sir, nagpapasalamat yung PDEA BARM sa tulong ng mga other law enforcement agency na nandito ngayon. Nandito talaga sila sa area at saka yung komunidad ng buong BARM, sir. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sir. Straight to the point. Ayun po mga kasama ang Assistant Regional Director ng PDEA BARM, si Benjamin Resites III. Straight to the May nga point. dito sa pagkakasamsamo ng 6.8 million pesos na halaga ng illegal na droga na may timbang 1 kilo. Straight Malaki-laki. to the point. Malaki yan, Radyo Manab. Tama yung sinabi niya, pagka ito ay nakalusot lang Oo. kahapon, Na-distribute. matagal-tagal yun na Straight to the point. kumbaga tutugisin ng mga otoridad yung mga nagpapakalat. At maraming utak na naman ang masisira Straight. kapag yun po ay hindi po napigilan mga kasama. Straight to the point. Oras mga kasama, 6:17 ng umaga, ang bahaging yan mga kasama, dito sa atin ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa Balota. Straight to the point. morning muna, merong pinarating na concern dito, Radyo Manab. So, ayon kay Kagawad Wahibin Lumanggal. So, yeah, good morning. Pakipabot po sa PLDT
ma-check daw yung cable ng mga wire nila dito sa amin sa may Barangay Banubo sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao Norte dahil nakalaylay daw ho ito. Straight to the Salamat po kagawad. PLDT ha. Diyan sa bahagi ng Barangay Banubo, yung inyong kable ayon ho kay kagawad Lumanggal nakalaylay po. Paki-check naman ho. Baka may mga masabi talaga sumanes. straight to the point. Morning kay Sir Ta Enoch. Straight, Mapita sir. straight to the point. Ang dami pa mga concern mga kasama. Sa Cotabato City din kahapon Radyo Manayb. Straight, Yung isinakatuparang operation ng City LGU. straight, Laban dito sa mga vendor, mga illegal vendor dito po sa kahabaan, corner, no? Gilid ng CRMC mga kasama. straight to the point. Kahapon yung mga ito mga kasama ipinatawag ko dyan ho sa People's Palace at kinausap po ng alkalde dahil nga po sa kanila pong presensya dyan sa nasabing lugar Radyo Manayb. Na ayon ho sa alkalde, yung unang usapan noon na dapat gabi lang, Straight, ngayon hanggang araw daw, naririyan na ho sila. So, ibig sabihin, nagpasaway. Dating usapan nila ay 6 to 6. 6 ng gabi hanggang umaga. Pero ngayon, during the day, naririyan na po. Kahit kahapon, nasermonan. straight, Nasermonan ho sila ng Alkalde. alkalde ng ating lungsod. straight to the point. May konti, pag-uusapan natin yan. At yung nangyari kahapon, dyan ho sa bahagi ng Pikit Radyo Manayb, Straight to the point. kung saan ay nagsagawa ng operasyon ang PNP. Straight to the point. At yung kanilang target sa sinasabing operasyon na mga kasama, yung sinasabing sub-leader ng Dawla Islamiyah. Straight Ano? to the point. At mga kasawahan ho nito sa nasabing operasyon kahapon Straight, ay 5 yung naiulat ho na nasawi mga kasama. straight. Abangan yung mga detalye ng balitang yan sa atin hong pagbabalik. Oras! 6:20 na po ng umaga mga kasama. Ang oras mga kasama, tito sa atin ang Bangsamoro Federalist Party number 4 sa balota. Straight to the point. Toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan. Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Kiniha, timanin ninyo. Sip-on, sakit sa ulo, sakit sa lawas, hilanat, allergic rhinitis ug sinusitis, Simdex D. Padalion nato.
Timailhan sa hilanat, Simdex D. Ang Simdex D mapalit sa mercury drug ug uban pang butika duol ninyo. Phenylpropanolamine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Simdex D. If symptoms persist, consult your doctor. Suggested retail price of Simdex D is still at $3.50. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo, at tunay na naglilingkod sa bawat bangsamoro. Piliin ang UBJP number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan, at magandang kinabukasan. Ngayong September 14, i-shake ang number 13 sa balota. UBJP number 13 sa balota. The Bangsamoro Airport Authority, under the Ministry of Transportation and Communications, is committed to providing safe, secure, and efficient airport services for everyone. We manage and improve airport facilities across the Bangsamoro Autonomous Region, ensuring a better travel experience for passengers, stakeholders, and the public. From infrastructure development and airport operations to customer service and community engagement, the Bangsamoro Airport Authority continues to build gateways that connect people, promote economic growth, and strengthen regional development. Together, let's achieve a safer, more accessible, and progressive aviation industry for the Bangsamoro. Bangsamoro Airport Authority, connecting communities, empowering progress. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong kapuluan, 6:24 na po ng umaga. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ni Attorney Sheriff Abbas, kumakandidato sa unang distrito ng Cotabato City, number 1 sa balota. Straight to the point. Tuloy mga kasama sa ating programa. Today is a Friday. Asyate tayo sa buwan ng Agosto 2026. Straight to the point. Bago po sa sunod nating bisita, importante public service announcement muna rito. Pasabot ko na Radyo Maneps. Batay ka pa ni pasabot na ni Babo. Papadsabutan kani Bay Saling Sidik Sultan Alano Abu Bakar, Bay Labi na Royal House, Di Mapatoy, Dinaig, Maguindanao, Taman, Kanulangono, Balagyal, Kanu Royal House is meeting tano na Momadan Anyagay na Sabto, August 8, 2026. Yatano guest na sulukas tano former mayor si Bay Susan Dabpil Samad, Bay Alabi sa Meti, Sukran, DXMY. May pangalan pa. Napasabot Sultan Di Guzman, Samal Royal House, Di Mapatoy, Dinaig, Maguindanao del Norte. Maguindanao. Straight to the point. Ayan. Okay, sabot mamaya. Balikan lang natin. Sige. Tuloy Radyo Maneps. Straight to the point. The last time ay napag-usapan nga natin mga kasama yung laman ng zona ng Pangulo. Oo. May kinilaman doon sa binabagay niya Radyo Maneps. Tatanggalin yung system loss ba yun? systems loss. Straight to the point. At nasa linya na para mapaliwanag sa atin ano itong systems loss ang intindihin natin sa kuryente ito. The last time ata may paliwanag yung collector rito. Ito yung dahilan para tumaas yung ating singil sa kuryente. Straight to the Nasa linya mga kasama para ma-enlighten tayo ano ba yung epekto ng ipinapataw na systems loss sa atin po mga bill. And kung ito itatanggalin, ano po yung maging epekto naman, Radyo Manay? Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasama ang spokesperson ng Cotabato Light and Power Company, si Ma'am Doreen Almerante. Maganda morning po, Ma'am Doreen, sa DXMA po, kasama si Manager Sir Erwin Kabilbigan at Eb Sabang po. Good morning, Ma'am. Good morning, Ma'am. Good morning, Sir Erwin and Sir Ebs, at magandang umaga din po sa tagapakinig ng DXMY. Opo, ito, kailangan pa rin talagang maintindihan ng lahat. Systems loss, naging laman nga ng zona ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maaari po bang ma'am na ipailiwanag po sa ating po mga
consumer kung ano po ba ang epekto itong binabanggit na system loss. Okay. Sige po, oo. So, ito sir, no, ang systems loss po kasi, ito yung para po sa understanding ng ating mga consumers. Ito po yung bahagi ng kuryente na nawawala po bago po ito makarating sa ating mga residents, mga kabahayan at mga business. So, sa itong systems loss naman po, meron ito siyang dalawang uri. Una, meron tayong tinatawag na technical loss. So, ito siya yung normal na pagkawala ng kuryente habang dumadaan ito sa mga linya, transformer at iba pang mga electrical equipment. So, parang para on a layman's term, pag technical losses, parang gaya lang po yan. As for example, nagbibili po tayo ng ice sa mga tindahan. Habang pauwi tayo, 'di ba, natutunaw siya. May mga natutunaw. So parang ganun yung mga technical losses na tinatawag natin for systems loss. Yung isa naman po, tinatawag natin siyang non-technical loss. So ito po yung mga dulot ng mga illegal connection or mga pagnanakaw ng kuryente, gaya ng meter tampering at yung mga iba pang hindi otorisadong paggamit ng kuryente. So yan po siya ang tinatawag nating systems loss. So, again, si systems loss po na charge ay mahigpit na nire-regulate ni ERC at may mga itinakdang limitasyon po ayon sa batas. So, lahat ng nakokolektang halaga ng systems loss ay amin pong nire-remit sa generation company. Hindi po ito napupunta kay Cotabato Light. Opo. Since na ito ay inire-remit, ma'am, under national na rin ito siya, ma'am, yung pong pagre-remit. Yes, meron tayong mga reporting yan, sir, no? Kasi monthly we reported it sa ERC. Ino-audit din tayo ng ERC kasi we are highly regulated po ng ERC at DOE. Lahat po ng collection, lahat po ng systems losses charges, nire-report at nire-remit po natin doon po sa generation at hindi po napupunta kay Cotabato Light. Pero ito pa rin yung malaking katanungan, especially yung pong mga consumer mula sa Cotabato Light and Power Company, kung bakit pati yung systems loss ay inuobliga sa mga consumer. So ganito yan, Sir Ebs, no? Tayo naman sa Cotabato Light, meron tayong sinusunod na batas. Nakasaad po kasi sa ITERA law, which is kami po as distribution utility, we are just following po kung ano yung nakasaad sa law. So lahat po ng aming naka-indicate sa ating mga billing, lahat ng billing ng Cotabato Light, lahat doon na pinapataw ng mga charges is naaayon po sa ITERA law at nire-regulate po ni ERC. In short, ma'am, lahat po ng mga collections na to ay base po sa batas na sumasaklaw sa paggamit at pag-distribute ng kuryente sa ating bansa. Yes, opo. Tama po, Sir Erwin. Ang bahaging napupunta lamang po sa Cotabato Light, makikita ninyo doon po sa ating billing, is only the distribution charge, which is hindi po siya nagbago na halos 10 taon na po. Now, alam nga natin, naging laman ho ng SONA ng Pangulo lately and umani ho ng palakpakan, di lamang sa mga audience doon sa venue, kundi maging tayo as ordinary na mga consumer. Sa level ng Colite, Abuitis Company, napag-usapan na po ba ito? And ano po yung stand kung sakali meron man dito, ma'am? Oo. So, again, sir, no, we acknowledge kung ano po yung naging result or na mention po ng ating Pangulong Marcos. We acknowledge kung ano yun siyang mga na-mention niya regarding systems loss. And also, we are working po with the OE and ERC kung ano po yung maging kalabasan ng kanilang mga ipapataw or ibabagong mga law doon po patungkol sa systems loss. Kami po sa distribution utilities, especially si Cotabato Light, ay handa pong tanggapin at makipag-cooperate
sa anything na mababago po sa ating IPIRA law or sa batas para po sa mga distribution utilities. Ayun. So ang malinaw, yung mga charges dito sa systems loss na to ay hindi po ito napupunta sa sa company. For instance, sa atin sa Colite, ma'am. Yes po, opo. Tama ka po, Sir Erwin. Isang bagay pa para mas maintindihan ho ng taong bayan, may binabit kayo dalawang system o dalawang classifications ng systems loss. Yung isa, yung non-technical, dito daw papasok, ma'am, yung mga nagtatamper ng kuryente, nagnanakaw ng kuryente, ma'am, binabayaran po ito ng mga consumer. Yes, oo. Base din po, Sir Erwin, no, doon po sa ating law, lahat po ng tinatawag nating technical losses or tinatawag yung mga illegal connection, may mga portion po na meron tayong naaano sa systems loss na papasa. But ang kagandahan naman nito, Sir Erwin, anything na aming nahuhuli or aming na-find na merong nagkakaroon ng system pagnanakaw, pinapenalize namin yung mga consumers. At lahat po ng collection dun po sa mga na-penalize namin or mga penalties, binabalik po namin yan sa consumer, Sir Erwin. Ayun. Yung mga nagsasagawa ng sabotahe sa mga linya ho ng kuryente, fall under systems loss pa rin po ba, ma'am? Yung mga repairs na ginagawa? Sa ngayon, sir, yes, sir, may mga ano tayo, sir, no? Base po, sir, sa cap na binigay ni ERC sa atin, nasa, I think, 5.5 na systems loss yung allowable na i-charge sa ating mga consumers. But for the past few years, tayo po ay mababa po, sir. So meaning, hindi po ganun kalaga na yung mga tampering or mga illegal connections dito po sa ating franchise area. I see. So, hindi ganun kalaki yung problema natin dito sa ikalawang binabanggit nyo na classification ng systems loss, ma'am? Yes po, opo. Kasi napababa po natin, beyond the cap po tayo ng binigay po ng ERC. Ayun. So, doon tayo na-fall sa technical loss na aspeto. Yes, oo. Merong mga ganun, Sir Erwin. Kasi hindi mo talaga yan siya maaalis, yung mga technical losses. Kasi habang dumadaloy, galing po sa generation, padaan sa transmission hanggang padating sa atin, may mga nawawalang portion po ng supply ng kuryente. Ayun. So just in case magkakaroon po ng pag-amyenda sa batas na sumasaklaw po sa usaping enerhiya, yung sa panig ng Colite, kung ano po yung maging kautusan, yun po yung ating ipapatupad, ma'am. Yes, opo. Tama po, Sir Erwin. Kasi tayo po ay sumusunod lamang sa batas na binibigay sa atin ng ERC, ng DOE, kasi we are highly regulated po sa lahat po ng inuutos o batas po ng ating gobyerno. Ayun, malinaw yun. Isang bakit na lamang, any advisory sa mga possible na power interruption na mangyari this weekend? Oo. Actually, hindi pa po ngayong weekend, Sir Erwin, no? Sa susunod na Sunday, which is on August 16, nagpalabas po tayo ng isang araw ng advisory na meron pong magkakaroon po tayo ng power interruption. May napadala po sa atin si NGCP na power interruption schedule on August 16. Isang oras po sa umaga, simula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. At isang oras naman po sa gabi, simula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Magkakaroon po sila ng mga maintenance at maintenance ng kanilang mga power transformer at iba pong linya sa NGCP lines. Ayun, malinaw po yun. Ma'am Dory, nagpapasalamat po kami ng marami, ma'am, sa oras, information, at mga paglilinaw na ibinahagit po nyo sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Again, salamat po na marami. Good morning po sa inyo. At magandang umaga po, Sir Erwin. Salamat na marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama, yun po si Ma'am Doreen Almerante, ang spokesperson ng Cotabato Light. Yun yung usaping systems loss. Halimbawa, meron kang kapitbahay sa lugar ninyo, gumagawa ng para-radium reps na makagamit ng kuryente na di dumadaan sa kanyang metro. Jumper ba? Alam mo ba na
yung kanya na konsumo, tayo magbabayad nun. Yun ang nakakalungkot dun. Oo. Kaya marami rin pa rin sa mga pamilya na nagagalit pagka ganun, may mga jumper dahil sila nalilibre. Libre sila. Oh, Wala tapos- silang metro. Tayo Oh. may metro. Tayo mababayad. Yun ang problema dun. Tapos tayo, tahimik lang tayo. Hindi natin alam, tayo pala yung nililibre natin sila sa kanilang konsumo. Straight, So pag may mga ganung instances, i-report ninyo. straight to the point. Sige. Oras mga kasama. 6:38 ng umaga mga kasama, ang bahaging yan at ito sa atin ni Anwar Young Fighter Alamada, kumakandidato sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur, number 1 sa balota. Tatak RMN. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa bawat bayan, sa bawat tahanan, may pangarap na matagal nang inaasam. Kapayapaan at pagkakaisa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Labi-labi din sa sakop po District 5, Maguindanao del Sur. Saki so watanu suldo si Anwar Alamada alias Young Fighter, si Nugo na UBGP, so Imaylit sa mga kandidato sa District Representative, siya sa District 5. Niya ko number baluta na number 1 sa baluta, UBGP. Para sa bayan, hindi para sa sarili lamang. Assalamualaikum. Dr. Tumanda Antok po, number 1 sa balota para sa District 3 ng Cotabato City. Marami pa rin sa ating mga kabataan ang nahihirapang matutong bumasa. Marami rin ang hindi nakakapagtapos ng kolehiyo. At habang umunlad ang sentro ng lungsod, marami pa rin komunidad sa District 3 ang naiiwan. Mapupunan natin ang mga pagkukulang na ito sa parlamento. Isusulong natin ang school kitchen para sa mga pampublikong elementarya. Mas mataas na kalidad ng edukasyon sa ating state universities and colleges. Bilang guro, mananaliksik at eksperto sa pulisya. Iaalay ko ang aking kaalaman at karanasan sa paglilingkod sa inyo. Ako po si Dr. Manda Antok, hindi natutulog sa serbisyo. Number 1 sa balota para sa District 3 ng Cotabato City. Political advertisement paid for by Dr. Manda Antok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saki suwatano at pagkasuldo, mana si Sultan Dato Teng Upo Gumbila ay kasapun duwalo na Sultan sa Kabuntalan Mindanao Darul Salam, abot kandidato sa pagka-tradisyonal leader kanong partido no BFP. Sunyaba at kinamong ko sa kandidato na traditional leader na sabab kanong paninindag ko kanong malatabat no kita no ang mga tuko ng sultanet sa bansa ko. Ataw kanong kapangilay kanong kagkabagay no peace, unity and solidarity. Mag-isa-isa tanong kanong nyaba akamal itanong ilabi so kapapagalyatan no nyaba a eleksyon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingnan mo, grabe, nakakatanggap ng maleta itong taong to. Paano mo nasabing nakatanggap siya? Dito, nabasa ko lang sa Facebook. Nakita mo ba mismo? May pruweba ba? O baka gawa-gawa lang? Maging mapanuri sa mga nababasa sa Facebook at iba pang social media. Bago maniwala, magtanong. Questionin ang impormasyon. Bago mag-share, mag-fact check. Huwag hayaang fake news ang magdikta sa inyong boto. Alamin ang totoo. Kilalanin ang kandidato. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party. Number 4 sa balota para sa Parlamento. BFP para sa Bangsamoro.
for Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Radyo mo nationwide. Tumpang na oras mga kasama, 6:42 na po ng umaga. Ang bahaging yan mga kasama, tino sa atin ni Member of Parliament Boots Malang, kumakandidato sa unang distrito ng Special Geographic Area, number 2 sa balota sa ilalim ng BFP. Straight to the point. Good morning muna sa mga viewers natin ngayong umaga. Magandang umaga kay Randy Santisas, kay Eleban Nolas. Sir, paki-ask po if ang transformer masira, consumer ba ang nagabili nito for replacement? Straight. Oh, most likely. Pero binabanggit naman kanina na medyo maliit-liit yung kanilang binabayaran sa usaping systems loss. Straight. Si Manisan Jezabel ng Amado Papa Aritzten Family Sulaiman. Morning. Samsudin Mama Saunda naman ng Ligawasan, si Enet Akrems ng Tulunan sa may Dato Anggal Midtimbang. Magandang umaga rin kay Dara Oyaw na nakikinig. Good morning sir, and DXMY watching here in Metro Manila. So pasabutan niya. Papadjabutan kanibay Saliling, Bay Saling, Sidik Sultan Alano, Abu Bakar by Labi na Royal House, Di Mapatoy, Dinaig Maguindanao, taman sa Kanulangon no Balaglal, Kano Royal House, isumiting tanon na momar na niya agay na Sabto August 8, 2026. Yatano siya guest na su Lucas Tano former mayor Manasibay Susana by Susan Dabil Samad by Alabi sa Mati. Napasabot Sultan Di Guzman Samal Royal House, Adi Mapatoy Dinaig Maguindanao. Straight to the point. Report tayo Radyo Manebs. Ito mga kasama, Comelec handa na sa posibleng power interruption sa Barm Parliamentary Election. Sa detalye ng balita, Radyoman DC Mangod. DXMY. RMN Report. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na nakahanda ang kanilang mga contingency measure sakaling magkaroon ng power interruption sa araw ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region sa September 14, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bahagi ng kanilang election preparations ang pagtiyak na tuloy-tuloy ang operasyon ng voting precincts. Ipinaliwanag ni Garcia na ang bawat makina ay may sariling power source at kayang tumakbo ng hanggang 3 araw, kaya't hindi maaapektuhan ang proseso ng pagboto kahit magkaroon ng power interruption. Anya, ang gagamiting automated counting machines o ACMs ay stand-alone machines, kaya hindi ito umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng kuryente upang makapagpatuloy sa operasyon. Bukod dito, mahigpit ang koordinasyon ng COMELEC sa electric operatives, dagdag pa ni Garcia. Fully aware, especially in areas like Lanao. Kalimitan nawawala ng kuryente, may power interruption lagi. Sa ibang parte rin ng Mindanao, laging may power interruption. Una, yung ating machine, stand-alone machine kasi yan, hindi yan nakakabit sa kahit na ano except do sa power source. Number 2, yung machine natin can run for 3 days. Kasi yung battery natin, may load siya up to 3 days. So okay lang, gagana at gagana. Number 3, we have a very close coordination with power utility companies and yung mga power cooperatives. Alam namin kung kailan mawawala ng kuryente, sasabihin nila sa amin kung kailan magkakaroon ng power interruption dito para din nakahanda kami doon sa ganong eventuality. Una nang inihayag ng COMELEC na nasa 7,000 automated counting machines o ACMs ang ipapadala sa BARM. 1,218 na ACMs ang excess o sobra, tig-10 additional o contingency machine sa bawat munisipyo. Samantalang tig-130 makina naman ang sa Cotabato City at Lamitan City upang may kapalit kaagad kung sakaling magkaroon ng aberya sa mga makina. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman DC Mangod. Samantala mga kasama, MILF Chairman Ibrahim, hinimok ang mga ulaman na pagkaisahan ang pag-implementa sa kanilang mga natutunan sa kabila ng umiiral na political rivalries. Detalye ng balita, Radyoman Judy Mapalaw. DXMY. Tatak
RMN Report. Muling hinikayat ni UBJP President at BIAF Chairman Alhaj Murad Ibrahim ang lahat ng mga ulama na magkaisa sa pagsusulong ng gobyernong Bangsamoro na bunga ng ilang dekadang pakikibaka. Sinabi ng Amirul Mujahideen sa harap ng daan-daang mga satids na nagtipon-tipon sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte na dapat tumanong mas palalimin pa ng mga may alam sa relihiyong Islam ang kanilang pagpapalaganap ng katotohanan kahit sa gitna ng umiiral na isyu sa politika alang-alang umano sa mga susunod na henerasyon na hahawak o magpapatakbo sa Bangsamoro government. Ani Ibrahim Alhaj, bagamat aminado ito na mahirap i-implementa ang buong nilalaman ng banal na Quran at Hadith sa kasalukuyang panahon, giit niya na dapat manaig ang pagiging Islamic religion ng lahat. Ginawa ng Amirul Mujahideen ang pahayag kasabay ng kanyang panghihikayat na sana ay magkaisa ang lahat, lalo't ang karamihan sa mga nakibaka noon ay nasa ustong edad na dapat ay nakaton na sana sa paggawa ng mga mabubuting gawain para sa kanilang pagbabalik sa Panginoong Allah. Sabay pagkapasuntanong sa kaya, puntanong niya next generation, kapag pagkataon niyo. Lagi na importante, pagkatindagi gobyerno ka, pagkatindagi gobyerno ka, kaya din mana, mapanangilin, so kung ito ko yung giyagdan, kaya mas na, so parinaya, so agama tama. Lagi na, di ka na pundan, di ka na pundan nani, makang gobyerno, sa kaya di ka na nangayanin nga al-Islam. Asal ka magaga, makagawalan sa pantuan ng Islam, na iabong pagkapasuntan niya may parlamentaryan niya, kaya marakil kita. Kaya marakil kita makatapan na membutuhan sa kita na yan makatapan na kita pa kalinian. Maganda, may kadika di karakil kita na kaya problema na di makatapan rin kita. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karamen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Julie Mapalaw. Ang balitang yan mga kasama, hatid sa atin ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa balota. Straight to the point. Good morning muna uli sa ating mga viewers. Andy Guzman, Samal Ay, Royal. Naglabas yung boses, kaboses. Kaboses mo. Kaboses. Si Wahida akan mamalapat. Good morning din. Ng Kadayangan, si Sir Taha Enoch. Sabi niya? Ginugulo lang. Buhay ng Pilipino. Alam naman yan na ang system laws ay pinapayagan ayon sa mga existing laws. Straight to the point. Si Roel Jocolano, Singgayan, salam and good morning sa dalawang angkor. Nakikinig kami dito sa may Purok Maulana, Mother Barangay Tamuntaka. Shoutout kami pan, MLF Mahardika. Morning. Inshallah. Si Romeo Fernandez Culiado ng Rosalind 11. Si Sir Margani Gumander. Doktor. Morning sir. Morning Doc. Pia Mapitasan. Sige. Naisip ko si Maestro, Friday pa lang ngayon. Straight to the point. Ay, sa mga kabataan natin, mga estudyante na nagmotorsiklo, Radyo Manats. Straight to the point. Merong hindi magandang information dito dahil merong dalawang kabataan na namasyal lang, Radyo Manats. Biktima ng pamamaril. Pang-agaw ng motorsiklo. Ginagawan ng motor kagabi kasama si Erwin. Hindi nga natin alam na meron pala nangyaring ganitong insidente dyan sa may Kalanganan 2, Cotabato City mga kasama. Binabanggit sa unang report ng ating PNP, kumbaga yung picture lang sa lugar. Namasyal. Namasyal. And sa kasamaang palad, yun nga mga kasama, sila yung napagtripan ng mga suspetsado. Masasabi natin mga kawatan dahil kawatan nga eh. Tingnan nga yung binaril. Dalawa. Oo. Isa yung tinamaan. Isa tinamaan. Oo. Kung saan natanga yung kanilang motorsiklo na sinakyan, yung Honda Click 125. May plate number siya na anong plate number to? Sige nga. M556EF. Yan po mga kasama yung plate number. Kung sakasakali man na namataan dyan sa inyong mga lugar, maaari po kayo makipag-ugnayan agad sa ating po mga otoridad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Yung suspect o yung biktima kasalukuyang nagpapagamot sa bahay o sa ospital dahil nga sa tinamaan sa kanang pisngi niya mga kasama. Kakalungkot dahil nga sa alam naman natin na ang Kalanganan 2
isa na yan sa mga Tourist destination. tourist destination natin dito sa Cotabato City. Straight to the point. Sige. Subukan natin Radyo Manibs. Anong information ng PNP? May kinalaman sa report na ito ng Radyo Manibs? Nasa linya mga kasama si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista sa ating panayam. Magandang morning po, Ma'am. Ano naman kami, kulit sa iyo uli. Dahil nga sa meron pong insidente ng pang-aagaw ng motorsiklo, naghanap. Straight to the point. Straight to the Straight to the point. Ask natin if meron bang official report yung ating PNP may kinalaman dito Radyo Manibs. Nasa linya na. Okay na. Ang PIO ng City Police Office, mga kasama. Ma'am Evangelista, magandang morning po, Ma'am, sa DXMI po. Yes po, magandang umaga, Sir Ed and Sir Erwin po at sa lahat na nakikinig o nanonood po. Yung pong kagabi na nangyari dyan po sa may Kalanganan 2, Ma'am, 2 estudyante ang nabiktima ng pang-aagaw ng motorsiklo. Ano po yung information po rito, Ma'am? Yes po, Sir Erwin, Sir Evs, no? Magandang 7:25 ng gabi, kahapon August 6, 2026. Nakatanggap ng tawag yung ating Police Station 3. Allegedly, meron raw carnapping by means of motorcycle po yung kinuha at nagkaroon pa ng shooting incident, no, resulted to shooting incident. So, nangyari ito dyan sa may Puruklo, Papak, Barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Itong area na ito is, kung titingnan natin, nasa layo ito ng more or less 8 kilometers away galing po sa Police Station 3. So, immediately, nag-proceed yung ating mga personnel doon sa pamumuno rin po ni Police Captain Nora Rama Abdullah, ang officer in charge po ng Police Station 3. So, during the conduct of investigation, Sir Ed, Sir Erwin, napag-alaman natin na habang itong dalawang mga biktima, no, kabataan po ito, no, ito po yung dalawang biktima po natin is both 17 years old po, no. Mga lalaki ito, single, estudyante po ito at residente po ng Datuudin Sinso at Maguindanao del Norte. So habang sila'y bumaba po sa kanilang motor at nagtitake ng picture po doon sa area ng sinasabing area of incident dyan sa may Kalanganan 2, bigla na lang itong pinagpapuputokan ng itong dalawang kabataan at kung saan natamaan yung isa, no, sa bandang right portion ng kanyang mukha, no, and after nung pamamaril na yon, kinuha yung kanilang sasakyan na wherein ito ay isang unit ng Honda Click 125 version 3 motorcycle with plate number na M556EF, color white po ito. And during the initial investigation pa rin or pag tingin-tingin doon sa area kung may makikita evidences, no, wala tayong nakitang na-recovered na cartridge cases doon sa crime scene. However, yung biktima natin na natamaan, immediately dinala na rin po ito sa hospital para po mabigyan lunas po ng ating CRMC. And immediately yung ating kapulisan din nagsagawa rin ng operation, but unfortunately nagkaroon po negative po yung naging result, no. Kaya po naninawagan kami baka po kung sakaling meron kayong nakita na motorcycle na ito na color white, no, Honda Click 125 na may plate number M556EF, agaran pong i-report sa inyong kapulisan. Opo. Ano ba yung ginagawa ng mga biktima dito, ma'am, since nabanggit mga minor de edad, mga oras pasado alas 7, nandun pa rin sa lugar? Taga dito ba sa Cotabato City? O hindi sila taga dito, Sir Ebbe. Nung tinanong natin ng investigator, nasabi kumukuha lang ng picture kasi nga yung area is parang parang mabangin. So yung kanilang purpose lang doon ay for picture po, no? Bumaba sila sa kanilang motorcycle wherein nandoon pa yung susi, kaya nakuha rin kagad ng mga suspect yung kanilang motorcycle. Yung lugar, ma'am, kung saan na biktima itong dalawang estudyante na ito, ma'am, itong mga biktima na ito, isa rin ito sa mga
destination, ng mga kumukuha ng mga magagandang litrato, larawan dyan sa sa Kalanganan 2, ma'am, kung saan sila nabiktima? I believe so, Sir Ebs, no? Kasi nga, ano rin yung area siguro more on environmental friendly. So, kadalasan yan naman yung kinukunan ng picture, no? However, malayo ito, no? Nasa looban po talaga. 8 kilometers away nga po, no? Sa Police Station 3, no? Ma'am, alam natin itong lugar na ito, ito na yung isa sa mga tourist destination ngayon ng ating lungsod, even mga residente ng lungsod or even outside, isa ito sa mga dinadayo. Ano yung guidance po ninyo sa mga naisong pumunta, mamasyal, bumisita sa lugar niyan? Dahil alam natin, napakaganda ng area, ma'am. Ano po yung inyong mensahe na isang iparating? Yes, Sir Erwin, yung area po natin sa Kalanganan Dos ay naalagaan po natin kasi nga may environmental friendly ito at maganda sa pananaw ng ating mga turista, no? During this katulad nito ng pangyayari nito, no, para maiwasan natin yung mga ganitong insidente, no. Unang-una po kailangan po lagi po tayong alerto kapag bumibisita tayo sa mga area, no, lalo na sa gusto nating puntahan. Another, puntahan po natin yung well-lighted po at saka busy route po. At this point, ito sa pangyari na ito, kung mapansin po natin na gabi na po yung mga kabataan na pumunta doon, ano, 7:30, no? So, papadilim na. So, iwasan po natin yon, ano? And, wag tayong huminto, lalo na kapag dumadaan tayo sa area, no? Lalo ng gabi na. Hindi natin kasi ini-expect na matimingan tayo ng nagkataon na nandoon din yung mga masasamang loob, ano? So, or immediately, no, dapat makipag-ugnayan din tayo sa mga barangay, no, kung pupunta, may plan tayo magpunta. Pero sa mga baguhan po, no, dapat po alamin natin yung area, saan tayo pupunta, at sa tingin natin saan tayo safe. Ngayon, kapag tayo naman nandun sa lugar, ano, wag po tayong mag-park kahit saan-saan lang, ano. Lalo na po, wag natin iiwan yung ating mga may susi, no. So, unang-una lang talaga, maging alerto lang tayo. For sure, pag napapansin natin yung paligid natin, hindi lamang for enjoyment, dapat maging alerto rin tayo sa paligid natin kung sa tingin natin may sumusunod, may kahinala, o minsan maniwala po tayo sa gut natin. Minsan may nararamdaman tayo, maniwala rin po tayo. So, yun lang po, sir. If in case ganito na rin, no, na mayroong armado yung mga suspect, huwag na po kayo manlaban, no? Ibigay na ninyo if in case kayo ay tutukan. If in case ganito sa insidente, huwag na nating habulin. Ano? Kasi mas mahalaga yung buhay ninyo than sa gamit ninyong kinuha. Ayun, malinaw po yun. Ma'am, salamat na maraming sa oras information. Binahagi po ngayong umaga sa ating po mga tagapakinig. Again, salamat. Good morning po sa inyo. Yes, Sir Erwin, and Sir Edmond, good morning also. Salamat po na marami. Lahat ng tanong. Mga kasama, si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista, ang PIO ng Cotabato City Police Office. Malungkot yung incident na Radyo Malabs, ha? Oo. Dahil mga estudyante. Kaya sa mga estudyante, kung gabi man, yun ang pinaka-the best doon. Parang ano lang, para lang yung mga itik. Pagka oras na ng alas 5:30, daan-danaw yan silang nag-ingay, pauwi ng kanilang mga tahanan. Ihabol lang natin, sir, yung nagtatanong kanina, si Elena Banya Nolas, na kung mayroon bang replacement yung pagka nasira yung transformer. Nag-PM si Ma'am Doreen, sabi, pag sira ang transformer, walang charges na pinapataw sa consumers po. Nakadepende pa din sa requirement ng konsumo. Halos lahat ng residential po walang binabayaran for transformers if kailangan ng replacement po. Ayun. Malinaw, malinaw. Good morning kay Ma'am Kadiga Rakman Abdullah. Ma'am Diggs, good morning. Morning po, Ma'am Diggs. Kamsali Gumander, good morning. RH11. Morning po. Mga kasama, ang baging yan, hatid sa atin ni Dr. Tumanda Antok, kumakandidato sa ikatlong distrito ng Cotabato City, number 1 sa Balota, sa ilalim ng Bangsamoro Federalist Party. Fatima Otto Abdullah Ayub, good morning. And Matwa Manguda, good morning din po mga kasama. Ang baging yan mga kasama, hatid din sa atin ni Sultan Datoteng Gumbila, kumakandidato naman bilang first nominee ng traditional leader sa ilalim ng Bangsamoro Federalist Party, number 5 sa Balota. Okay na.
Okay na? Sige. Today is Friday mga kasama. Ulitin ko, Asyata sa buwan ng Agosto 2026. Straight Mga partners natin sa Master Control. Straight to the point. Ngayong araw na Jumanabs. Si Radyoman, ano yan? Danilo, Dani Malaran at Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Kami yung nakasama sa umaga ito, Radyo Manabs Abang. At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tata Carmen. Radyo mo nationwide.